So, earthwork, quantities for a section of roadway indicate a transition from fill to cut. The following areas are scaled from the print cross sections. And then ito yung mga stationing natin na naka-meters. So, dun sa station 20 plus 00, walang cut, pero may fill. Tapos sa 20 plus 10.5, merong cut. I mean, walang cut, pero merong fill. Sa next station, merong cut, meron ding fill. No? So kapag ganito, ito yung transition. Okay? Transition na station. Okay? So ibig sabihin, kapag tingnan mo yung drawing niyan sa side view, parang lumalabas, kunwari, ito yung original, so kunwari original ground. Sa ano to elevation view. Okay? So kunwari, ito yung original ground. Original ground surface. No? Tapos yung roadway, parang ganito. Ito kunwari yung propose, ano ba to? Wala namang sinabi no kung anong klasing project ito, pero assume na lang natin na highway, no? So propose highway. Okay, so di ba, syempre, pag propose highway, kailangan hukayin mo to, cut mo yan. Tapos dito, kailangan ma-elevate natin yung or maangat natin yung elevation. So maglalagay tayo siya ng fill. So ito nga yung sinasabi ko na transition. Kung saan nag-meet yung kung saan nag-meet yung actual elevation ng proposed dun sa existing elevation ng ground, no? So ito yung transition kasi meron siyang cut, meron din siyang fill. Okay, and then for the rest, so as you can see, since transition na nga yun, dito wala nang fill pero may cut naman. Okay? So sa given na to, parang baliktad siya, no? So fill muna bago cut. So parang yung existing ground niyan parang ganito. Tapos andito yung proposed na. So ibig sabihin, mag-fill ka muna dito, no? Fill ka muna dito. Tapos itong ground na to ay ikakat mo para ma-produce itong proposed highway. So parang gano'n, no? So ngayon, ang tanong lang naman is hanapin yung total volume required for this section. Okay? So to calculate the volume, normally in earthworks, what we do is we approximate using end area method, if you recall, sa review natin. End area method. Okay, wherein, ibig sabihin, kung meron kang, um, let's say, ito yung soil or ito yung ground, tapos itong station na to, meron kang area, station 1, tapos sa station 2, meron ka ring another area, okay, tapos let's say, gusto mong hanapin kung anong volume nito, tapos ang kahabaan niya, let's say, L, okay, tapos sa section 1, kunwari, makikita mo, let's say, ito yung ganito yung cross-section, no? So sa section 1. Tapos sa section 2, kunwari naman, ganito yung cross-section. Kunyari lang, no? So, and then, di ba ang ginagawa natin, kinocompute natin yung area nito. Area 1, area 2. No? Tapos yung volume will just be using the end area volume, that is area 1 plus area 2 over 2, no? Ina-average tapos times L. Okay, so that's what we do dun sa end area method na pag-compute ng volume. So ibig sabihin ganito lang. Dun sa ano ba tanong? Fill, no? So dito na tayo mag-focus kahit wag mo na tong intindihin. So sa fill, bali lumalabas, ito yung area 1, ito yung area 2 dun sa kahabaan na ilan to? 10.5 meters. No, kumbaga parang let's say ito yung station, example lang, no? Ito yung station 20 plus 00. Tapos ito naman yung second station na kasunod niya, which is 20 plus 10.5. Okay, so based lang sa stationing, hindi ba malalaman na natin kung ano yung L. So ibig sabihin, yung L nito will just be the difference, no? So that is L is equal to 20, 10.5 minus 20, 00.
And that gives you 10.5 meters. Yun yung magiging length nung stations, nung between station 20 plus 00 and 20 plus 10.5. Okay? And then ito yung mga end areas nila. Ito tsaka to. So ito yung area 1, ito yan, tapos ito yung area 2. Ito yan. Okay? So makakompute na natin yung volume doon. No? So yung V1, tawagin na lang natin na volume between 20 plus 00 and 20 plus 10.5 would be area 1, 173.2, 21, plus area 2 is 43.56 over 2 times yung length na 10.5. Okay? So, makakompute natin yan. So, mamaya natin compute para pag-isahin na lang natin. Tapos, ano pang next? So, between naman, station 20 plus 10.5 and 21.5, no, meron na naman tayong mga fill area. So, kukumpitin ulit natin yung volume doon. So, tawagin na lang natin yung part na yun na V2. That is the volume between 20 plus 10.5 and ano isa? 21.5. Ayan. Okay? So dito, makikita natin, ilagay ko lang, inote ko lang dito, yung length dyan would be difference naman itong dalawa. So, diretsuhin ko lang yung pag-compute ha. So, 20, 21.5, tama ba? 20, 21.5 minus 20, 10.5. And that gives us 11 meters. Okay, so therefore, our volume V2 will just be 43.56 plus anong katabi? 9.63 over 2 times 11. Okay? Again, mamaya natin kumpanya para isa na lang. And then lastly, between station 21.5 and 28.5, we have our transition station, no? So we have our transition, itong part na to. So pagka transition, ang tatandaan natin, ganito kasi yan eh. Let's say ito yung isang station, tapos ito yung kabilang station. So parang anong nangyari dyan, yung dulo na volume, hindi na siya kagaya nito na parang prismatoid na kung saan meron ditong area, meron ditong area. Ang magiging itsura na ng volume sa dulo, no, dun sa transition, ay ganito. Ganyan na siya, no? So, ito yung soil reserve. So, lumalabas dyan, ang assumption dito, no, would be, itong volume na to, assumes a volume of pyramid. Okay, kapag dulo. Okay, kapag nandun ka sa transition, you assume the volume of a pyramid. Okay, so ano ba yung volume ng pyramid? Di ba ang volume nun ay 1/3 area of the base times height. So in this case, yung base natin, kung pyramid yan, so parang um, ganito siya. If 3D ko parang ganyan siya. Okay? Na kung saan, itong area na to, yan. Yan yung area dun sa huling merong fill. And yung huling merong fill, ito yun, 9.63. Okay, kung sino yung huling nasa fill, yun yung magiging area ng base natin. So, 9.63 yan. Okay, tapos sa kabilang dulo, wala na, zero na kasi wala na namang fill doon sa kabilang dulo. Ito, wala na. Okay, zero na ibig sabihin yan. Okay, kaya we will assume the volume of a pyramid. Okay, so tawagin natin na V3 be the volume between 20 plus 21.5 and yung kabilang dulo, 28.5. Okay, so dito ang length, kumpitin natin. Ang length ay
So 7, no? 7. Okay? So therefore, the volume now, V3, will be equal to 1/3. Yung area ng base is 9.63, tapos yung length natin, yung length nito is just 7. Okay? And those are the volumes of the field. Okay? And kukumpitin na natin yung isa-isa. So dito, muna tayo. 173.21 plus 43.56 over 2 times 10.5. So that's 1138.04. That is in cubic meters. Tapos susunod na naman tong susunod na volume. And, well, of course, kung alam nyo na yung gagawin dito, pwede nyo nang diretsuhin yan lahat, i-add lahat. Pero pakita na lang din natin ng manual muna. Step by step. 292.55 cubic meters. And finally, ito is just 1/3 or 9.63 times 7 over 3. So that's 22.47 cubic meters. Okay? And therefore, the total volume of field will just be V1 plus V2 plus V3. So that's 1138.04 plus 292.55 plus 22.47. So that gives us 1453.06. 1453.06 cubic meters. And that is our answer. Okay? And among the choices, sabi lang naman, the nearest, no? Most nearly, so letter B. So 1450. Okay? And if you want, no, let's say ang question sa inyo ay hanapin mo naman yung volume ng cut. O di ito naman yung kukumpitin mo. Bali, mag-end area method ka dito sa dalawa. Tapos mag-end area method ka dito sa dalawa. Tapos magpi-pyramid ka dito. Yung 1/3 base times height. Yun lang, no? Tapos add lahat. Okay?